Dito na po tayo, no? West Avenue. Kakanan po tayo dito at ito po yung barracks ng Agaper Construction and Trading Corporation. Ayan, target date of completion ngayon na, oh, May 13, 2024. So, mula dito sa barracks nila mga kasikap, ito na po yung update. Ayan. Hanggang dun sa dulo pa yun. Pero dun sa part na yun, dun sa malapit na sa EDSA, tapos na. Ba't nandito yung traffic enforcer sa gitna? Anyari? Motorcycle must turn right. Bakit? Ano kaya yung problem? Bakit kaya nila sinarado yung EDSA? Ay, naayos yung Kamuning flyover. O baka nag-start na kasi re-rehabilitate daw yan eh. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa mga kababayan natin on abroad. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa kabahan ng Examiner Street, Quezon City at papasadaan po natin ang update ngayon yung ginagawa ng Agaper Construction. Ito po dito sa kabahan ng West Avenue, no? Ito po yung pagpapalapad ng kalsada kasi nga po dito sa gitnang bahagi ng West Avenue dadaan ang mga pier columns ng elevated turnback guideway ng MRT7. So, ayan po yung titingnan natin kung tapos na, no? Malapit na po ang completion date nila. Ngayon po ay araw na Biyernes, ika-3 na po ng Mayo taong 2024 at ika-8 na po ng umaga. So ano pa natin mga kasikap, tara let's go. Dito na po tayo, no? West Avenue. Kakanan po tayo dito at ito po yung barracks ng Agaper Construction and Trading Corporation. So ayan, no? Tarpaulin nila. Bali yung completion date May 13, 2024. Anong petsa na ngayon? 10 days na lang. Pero target completion lang naman yan. Basahin po natin mula sa pinakamataas na. Proposed rehabilitation of road and drainage at West Avenue, Barangay Pilam, District 1, Quezon City. Contractor Agaper Construction and Trading Corporation. Yung project cost niya ay 99,089,011 pesos. Funding source, ayan, Community Development Fund. Date start November 15, 2023. At target date of completion May 13, 2024. So ayan po yun. At ito na yung progress ngayon. Sa kabila ng 10 days na lang, may hit na nila yung target date. Bye-bye po natin to. Tingnan natin. So mula dito sa barracks nila mga kasikap, ito na po yung update. Ayan. Hanggang dun sa dulo pa yun. Pero dun sa part na yun, dun sa malapit na sa EDSA, tapos na. Ito na lang, dito mula sa barracks Examiner patungo dun. So yung mga drainage okay na, bali yung ginagawa na lang nila dito yung mismong pavement, no? Ayan. Diretso na yan patungo dun. Focus lang tayo dito sa kanan. Ayan na po yung progress. So yung mga drainage dito okay na, pati yung mga manhole. Bale ito yung pavement na lang talaga. So may 10 days pa sila, baka habol pa to. Tapos yung dun sa gilid, yung isang lane na pinalapad nila, so nilalagyan na rin nila na. Lalaki ng mga drainage dito at ang lalim ng pagkabaon. Yun. At dito tapos na. Bali magkakaroon na lang dito ng asfalto para mapantay dito sa dinadaanan natin. Ayan, lubog pa siya pero makinis at okay na. Pilam Homes. Tapos yung mga sidewalk na lang, hindi natin alam kung lalagyan pa ng ano yan, mga katawag dito, mga bricks. Ayun o, yung karagdagang isang lane sa gilid. Napouring na rin, no? At dito finishing na lang din yung ginagawa nila.
natin to na tapos na, no? Mag-clearing na lang sila. At ito naman yung mga magiging pier ng MRT7 turn-back guideway. Ito yung nasa gitna, may mga pouring. Kasi ang ginawa nila, inukay nila yan, tapos nagkataas nilang hukayin, tinambangan ulit, pinoring. Ayan, mga bilog na yan sa center, sa gitna ng kalsada. So dito kasi dadaan yung mga pier columns ng elevated turn-back guideway ng MRT7. Yung station nga nila dun sa kabila, nabubuo na rin, ano, yung North Triangle Common Station dun sa unahan. Ito yung kauna-unahang stasyon ng MRT7 dito sa EDSA. At ang kabilang dulo naman yung dun sa San Jose del Monte, Bulacan. So dito yan, sa mataas na to, yung viaduct niya. Dalawa yung mga pier dito, ayan, kabilaan. Tatawid dito sa LRT1 hanggang dun na yun sa malapit sa harapan ng SM Norte EDSA. Ito naman yung Unified Grand Central Common Station, mga kasikap. Bali, may ginagawa din sila dyan sa gitna. Tingnan nyo, lalaking mga rebar po dyan, at binubuo na rin nila, no? Ayan, tatlo yan na magpakabukod. Sa ilalim po yan ang Unified Common Station. Andyan yung mga workers nila, no? Diyan sila nagpo-focus. At sa mga nakakaalam, no, paki-comment down below. Wala akong matibay na informasyon, no, kung ito ba ang MRT North Avenue Station ay madidemolish ba, at ayun na ba yung gagamitin doon, Unified Common Station. So paki-comment down below, mga kasikap, para sa karagdagang informasyon, para masama sa vlog natin. Nire-research ko to pero hindi ko makita kung talagang magkakaroon ba ng demolition yung istasyon ng MRT3 dito sa North Avenue, para doon na ang gamitin sa Unified Common Station. So ito na yung P2P bus North Avenue Station. At mula dito sa P2P ay naman sa unahan yung P2P bus bilang QC, no? At din sa unahan naman yung Metro Manila Subway Project ng Quezon Avenue Station. Bukas ngayon yung LED billboard dyan sa Soler North Resort. Grabe, traffic na dito. Ito yung dadaan dito sa baba, mga patungong Espanya Boulevard. Sayang ko yung Abida Towers. Ayan, nakikita natin diretso na yung bakod ng Metro Manila Subway Project mula dun sa harapan ng Abida Towers, patungo yan dun, So nandito tayo sa southbound, kaya hindi natin maaninag. At hindi na ako magbablog na nakahinto ako dyan sa taas, kasi natikitan na ako ng MMDA, nahuli ako. Ayun, ayan yung progress doon, pero di natin masilip, pasensya na. Balik, maglalaan tayo ng ibang araw para i-update ulit dyan sa Metro Manila Subway Project. Ito na po yung Quezon Avenue Station po ng MRT3 at P2P bus. At lagay naman po ng EDSA ngayong araw po ng Biyernes, ika-3 ng Mayo, taong 2024. Medyo moderate pagdating dito, pero dun sa unahan patungong Jimmy Kamuning ay medyo digdigan na yung traffic. Rush hour pa po ito ngayon. Ayun, kaya pala ba't nandito yung traffic enforcer sa gitna? Anyari, motorcycle must turn right. Ayun, mga kasikap, yung Jimmy Kamuning flyover po ang problem dyan. Kaya
nandito yung mga traffic enforcer sa gitna ng EDSA. Yung mga motorsiklo ay pinapakanan po dito. So titingnan natin kung anong reason. Ayun, yung GMA Kamuning flyover. Tatanungin ko sana si sir, kaso wala, matraffic sa likod, businahan tayo. Sa makakapanood po ng video na to, rider po kayo, lagi po kayong gumagamit ng EDSA. Dito na po ang daanan nating mga nagmumotor. So bago na yung pavement dito, asfaltado na, tsaka yung mga road markings okay na rin, no? Binabago. Sana may enforcer dyan. Tatanungin natin kung ano yung problema dun sa GMA Kamuning flyover. Ay, nako naman, chucho. Disgrasya. Studio 7. Bago yung mga pavement dito, no? Asfaltado. Wala, ang daan natin nito, ayan, hanggang dito. Yung sarado din dyan, no? Ano kaya ang reason? Ayan, no? Sarado din dyan sa may GMA. Ba't kaya nila sinarado yung EDSA? Ay, naayos yung Kamuning flyover. O baka nag-start na kasi re-rehabilitate daw yan, eh. Tara, dito tayo sa Timog. Ito po yung GMA Studio at ayan yung GMA Kamuning flyover. Dito na po ako dadaan. Magbibilunan na ako. Southbound po yan. Ito yung ilalim niya. So ngayon nag-start Mayo 3. Sinarado na yung GMA Kamuning flyover para sa rehabilitasyon na sasagawa dyan. Na po tayo ng East Avenue. So dito tayo mag-end ng ating video sa may Viluna. Ipapakita ko sa inyo yung right of way ng Metro Manila Subway. Ito yung East Avenue Station. Sa mga magtutungo po dito kukuha ng PSA dito sa Quezon City. Ayan. Ito po yung kabahan ng dito sa likod natin yung GMA Kamuning flyover. At ito naman yung East Avenue. So yung PSA yan dyan sa kaliwa natin, yung building na yan na mataas. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ha. Ayan. Ang harapan niya ay Viluna Road, Jollibee. At ayan yung ano, yung PSA, mataas na building na yan. At Viluna na po ito, Viluna Road.
kasikap, ang Metro Manila Subway Project dito sa East Avenue Station ay nag-uumpisa po dito sa Malakas Street. So ito po yun, yung bakante dito sa kanan. Yan. Dito po yan yung istasyon patungo doon sa Mabilis Street naman. So sa ngayon wala pa siyang progress, no? Wala pang demolition na ginagawa ang contractor dito ng Metro Manila Subway. Yan, dito yan sa kanan po, hilera, mga kabahayan na to, no? Mabilis Street, sakop pa niya ito dito. Yan. Ito naman yung pinakadulo niyan ng Metro Manila, mga sticker na kulay pink, mga madidemolish. So hanggang dito sa Maliksi Street, hindi na aabutin itong pader ng Biluna Hospital. Diyan po ang Metro Manila Subway. So wala pa siyang progress para sa pagbabakod, no? Fencing yung unang move nila, tapos demolition, tapos tsaka na mag-start. So ayan mga kasikap, dito na po nagtatapos tong video na to. Marami pong salamat sa patuloy nyo suporta sa aking munting YouTube channel, at sa mga kasikap natin na naabot ng video na to na di pa po nakakapag-subscribe at willing po kayo sumuporta sa aking kasikap, i-click lamang po natin yung like, tapos yung subscribe button dyan sa kanan sa baba, i-bell po natin para always updated po lagi tayo sa aking mga bago pang i-upload na video. Maraming salamat, magandang umaga at God bless po sa ating lahat. Oh, my angel, angel baby.